Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR. At ito nga mga kababayan, wala nang ayuda, huli si Tamba. Nako, abante, binasag ang sekreto ng Kongreso. Yan ni Speaker Martin Romualdez, nataranta na. Yan mga kababayan, patungkol po riyan ang ating aalamin at bibigyan ng komento ngayong araw na ito. At ito nga, dahil nga po riyan, ito i-share po natin, no? Itong Senado talagang binasag na nga talaga at huli itong si Tambaluslos mga kababayan sapagkat wala nang ayuda sa 2025, no? Sabi po yan ni Super Ate Senator Amy Marcos. Yan mga kababayan. Mamaya po bigyan po natin ng reaksyon yan at ito pa. Eto, bigyan rin po natin ng reaction si Abalos mukhang nakarma na, no? Dating DIL Secretary Abalos naghain ng counter affidavit, no? Sa mga reklamo, no? Ni former President Duterte, kaugnay po yan. Diyan sa ano bang matatawag natin diyan sa ginawa nila sa KOJC mga kababayan. Well, mamaya bigyan po natin ng reaction yan at mukhang nakarma na itong si Abalos mga kababayan, no? At ito pa, pag-uusapan din po natin Senator Coco Pimentel nagsalita na patungkol po sa Mindanao Railway Project ng dating administrasyon. Ngayon po ay zero budget na sa 2025. Nako. Mamaya bigyan rin po natin ng reaksyon yan at ito na nga mga kababayan, simulan na po natin dito po kay Tambaluslos mga kababayan. Ito pong sabi ni Senator Joel Villanueva, patungkol po rin sa AKAP ito. Senator Villanueva says a number of senators including himself want higher OBP budget than amount approved by the House. Yan mga kababayan, pero magkano nga ba ang inapprove ng mga senators? Ganun rin, parang walang nagbago mga kababayan, no? Sabi pa ni Villanueva, also wants clearer AKAP yan. Kasi itong AKAP na ito, insertion po ito Ngayon, ang gusto po ni Senator Villanueva, maging klaro po itong AKAP na ito, no? At mukhang itong sinasabi niya ay maging klaro pero mukhang malabo na ang AKAP sa 2025 dahil po dito mga kababayan. Senate deletes AKAP from 2025 budget. Ayon po yan kay Senator Amy Marcos. Nako, ano kaya ang masasabi ni Speaker Romualdez dito, no? Pinsan niya mismo ang nag-delete, no? Pinsan niya mismo ang kumukontra sa kanya dito sa pamimigay ng ayuda. AKAP mga kababayan, no? Yan po ang project ni Tambaluslos, AKAP. Ito po ang sabi niya. Speaker vows to fight for AKAP funding. Siyempre, paglalaban niya po yan, no, mga kababayan. Diyan po kaya, sabi nga po ng mga nagko-comment, diyan po malaki ang kalakal, di ba? Diyan po malaki ang kinikita, ninanakaw, ano ba ang dapat na term? Ako, nagtatanong lang mga kababayan. Diyan po malaki ang korupsyon, yan mga kababayan. Siyempre, pagtatanggol po yan ni Speaker, no? Magagalit po yung mga anak niya, di ba? Sabi nga po ni Stella Kimbo, siya po ang padre di pamilya at handa po silang ipagtanggol itong si Speaker. And in reverse naman, itong si Speaker naman mga kababayan ay ganun din po sa kanila. Di mawawalan ng galamay si Speaker Romualdez pag nangyari to, di ba? Pag hindi niya pinaglaban yung AKAP funding, yan mga kababayan. Ano sa palagay niyo po mga kababayan, magkakaroon ba, mai-steal ba, no? Yung AKAP program or wala, vanish na po, no? Mawawalan na po ito, mariremove na sa 2025 budget kasi ayon naman po sa mga senador,
ay tatanggalin nila. Ano sa palagay nyo? Is it a good news or something na? Kasi, eto, okay naman yung akap ng mga kababayan kasi nabibigyan taong bayan. But, the problem is, sabi nga po ng ating mga kababayan, nagko-comment, no? It is a sort, no, of a corruption. Kasi ganito po yung pondo, no? Ganyan po kalaki yung pondo. Ang napupunta lang po sa taong bayan, ayon po sa mga nagko-comment ay ganito lang, no? Maliit lang po na porsyento ang napupunta sa taong bayan. At saan napupunta yung iba? Yun yung tanong diyan, mga kababayan, no? Kaya nga maghanda-handa itong si Speaker Romualdez pag sa susunod na administrasyon. Kasi bebelta po yan, no? Hindi po lahat ng ginagawa nila ngayon ay sabihin nating makakaganda sa kanilang future career, no? Maybe, no? Iyan pa ang maging humila ng kanilang political career pagdating po ng panahon. Well, anyway, ano man po ang inyong reaction dyan, i-comment nyo na lang po sa baba. At eto mga kabayan, eto pakinggan po natin ito si former senator, no? Hindi pa tumatakbo itong senador pero wag po natin suportahan ito mga kababayan. Ito si former DILG Secretary Abalos. Nako, nakarma na. Kinasuhan pala ni dating Pangulong Duterte dahil nga po sa ginawa dyan sa QOGC compound. Ito pakinggan po natin. Benher Abalos sa Department of Justice kaugnay sa mga reklamong inihain laban sa kanya ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Detalye tayo sa ulat on the spot ni Salima Refran. Sam? Pinaharap si Abalos at PNP Chief General Romel Marbil sa mga reklamong malicious mischief, violation of domicile, grave misconduct, grave abuse of authority, at conduct unbecoming of a police officer. Si dating Pangulong Duterte naghain ng reklamo sa kanyang kapasidad bilang kinalagang property administrator ng KOJC. Teka lang mga kababayan, putulin po natin saglit, no? Kasi eto hindi pa ito nag-ilipas senador pero ganito na ang ginagawa, no? May mga violation agad na kinakaharap, no? May mga kaso agad na kinakaharap si Abalos, no? So, pag ito po naging senador, magkakaroon po siya ng immunity. No? Gaya po ni kasi marami po ang nagtatanong kaya Castro, no? Convicted na criminal na po 'yan. Pero sabi ng iba, bakit nandiyan pa yan sa Kongreso? Sinasabi mo palagi na convicted na. O kung convicted yan, bakit nandiyan pa yan sa Kongreso? Ang sagot po kasi mga kababayan, ito mga hinayutak ng mga espesyal, no? May immunity po yan. For charges something na di ba? Hanggat matapos po ang kanilang termino. Kaya nga itong mga hinayutak na may mga kasalanan sa ating sosyudad, gustong-gusto nilang tumakbo at manalo sa eleksyon, no? Para pag nanalo po sila, hindi muna sila magagalaw, no? Kasi nga may immunity po sila. Yan po ang sagot mga karbi natin. So ito namang si Abalos, hindi pa nananalo, wag natin papanalunin to mga kababayan para masubukan talaga kung hanggang saan, no? Para itong charges ni former President Duterte, no? Kung pumanig sa kanila, no? Pumanig sa QOGC administration, no? Yung batas. Hindi posibleng makulong itong si Abalos, di ba? Tumanggi si Abalos sa idetalye yung nilalaman ng kanyang 15 pahinang kontrasalaysay. Pero pinaninindigan raw niya ang mga nangyari at tama raw ang ginawa ng mga pulis. Samantala, pinikita rin ni Abalos ang katatanggap lang niyang mga bagong reklamo mula kay Duterte at sa KOJC na inihain naman sa Office of the Ombudsman. Haharapin raw niya ang lahat ng mga ito. Rafi. Maraming salamat. So, malamang harapin mo yan. Kasi pag hindi mo yan hinarap, alams na, di ba? Harapin mo yan kasi nandito ko naman sa Pilipinas.
Bukod dyan, haharapin mo talaga yan kasi tumatakbo kang senador. Pag hindi mo yan hinarap, ano yan, bad, tawag dito, bad PR, yan. Para sa'yo, para sa sa ordinaryong Pilipino na nakakapanood sa mga nangyari, di ba? Pero teka lang, ikaw na nanonood ngayon, no? At napanood mo yung nangyari sa KOJC compound at yung mga nangyari sa mga KOJC members, no? Do you think, mga kaubayan, karapat dapat bang, nagtatanong lang po karapat dapat po bang iboto itong si dating DILG Secretary Abalos sa kanya mga ginawa dito sa KOJC at saka kasi mga kaubayan, no, kapag maging senador po ito, maybe, kasi hindi naman tayo, hindi natin hawak ang pagkakataon, diba? Maybe, pwede niyang gawin yan ulit doon sa mga, di ba? Sa mga kalaban or something na gusto niyang gawin. Ang gusto kong i-point out, pwede niyang ulitin yan sa iba. Diba? Ano sa palagay niyo mga kababayan? Dapat po ba maging senador ito? Yan na lang po. Nagtatanong lang po tayo. Okay? At ito pa mga ka-review natin. Flagship Mindanao Railway Project ni dating Pangulong Duterte. Zero budget ngayong 2025. Ito pakinggan po natin si Senator Coco Pimentel. Sa shower, sabihan natin, gawa tayo ng railway, tapos naligo naman yung newly. Ulitin po natin mga kabayan sa simula. Ito. It's not in the NEP, it's not in the GAB, so it's zero, Your Honor, Mr. President. Ito nga, nalulungkot ako nung narinig ko rin sa ating sponsor kanina na yung Project Management Office ng Mindanao Railway Program, 3 tao na lang, sabi ni Senator JV. Before the Duterte administration, alam ko yan, 2 tao yan. I think nasa Cebu pa ata. Hindi siya, wala nga sila sa Mindanao, nasa Cebu lang yata sila. Pagdating ng Duterte administration, headline yan eh. Headline project yan eh. Mindanao Railway. Flagship project yan eh. And then after the Duterte administration, 3 tao na lang. So, how come ganyan tayo mag-decide parang naligo lang tayo, naisipan natin paglabas natin sa shower, sabihan natin, gawa tayo ng railway, tapos naligo naman yung new leader, paglabas niya, sabi niya, hindi, ayaw na natin. Ganon? Is that how we decide? Tama po ba yung facts ko? Si Secretary naman, you have people there with institutional memory. Tama ba yung facts ko? Yung Project Management Office ng Mindanao Railway, before Duterte administration, 2 tao. Tama? Zero po siya lahat. It's not in the NEP, it's not in the So yan mga kababayan, ano po ang naaalala nyo no, dito sa administrasyon ito? Yung administrasyon po ni Pinoy, mga kababayan, ay ganun din po. No? Ini-stop yung mga nasimulang proyekto or nandyan ng proyekto, i-stop kasi kontrapartido na. Ngayon, nauulit sa administrasyon ito. No? Dahil ba wala ng unit team? Kahit naman noon di ba? Kahit noon may unit team pa, no? Yung mga project ni dating Pangulong Duterte, no? Bukod sa grinagrab po nila yung credits, no? Ay ito, bukod po sa inaangkin nila yung credits ng projects. Yung mga big tickets po mga kababayan ay ini-stop, no? Ano sa palagay nyo? Kasi nga po hindi po nila iniisip yung future, no? Yung iniisip lang po nila yung ngayon. Yung ngayon lang. Hindi kung future po ang iniisip na yung magandang future, yung magandang future ng ating bansa,
They will continue it, mga kabayan, whatever happens. Diba? Iko-continue nila yan. Maganda di ba? Magandang proyekto yan. Pero bakit ngayon etong nangyayari? So yan, mga kabayan, ano po ang inyong reaksyon dyan? At eto, mga karibin natin, sama-sama at sabay-sabay po natin pakinggan, panoorin at bigyan ng komento ang video ito. Heto, nakakagulat, di makapaniwala ang Kongreso at Duwagcom sa pinakita ni Abante. Tamba na shock. Eto, mga kabayan, panoorin at bigyan po natin ng komento to. Ito ang nakakagulat. Viral at trending ngayon sa mundo ng social media ang di umano'y balitang. Ito ang balitang dapat malaman ng taong bayan. Balitang hindi pinapalabas ng bayarang media. Patuloy ang pamamayagpag ng Agila. Vice President Inday Sara Duterte hindi na mapipigilan pa. Isa na namang patunay na sa kabila ng samut-saring pambabatikos at walang katapusang hearing, na di umano'y pinupolitika lamang ang Office of the Vice President, ay patuloy pa rin ang tiwala ng taong bayan. Vice President Inday Sara Duterte, nilampaso ang lahat at nangunguna pa rin sa inalabas na bagong survey para sa 2028 presidential elections. At di umano'y leakage audio na usapan ng Manila 6th District Representative na si Congressman Benny Abante, umaalingasaw na sa publiko na ayon pa sa nasabing leakage audio ay takot daw ang nasabing kongresista dahil sa hanggang sa ngayon ay nangunguna pa rin ang Vice Presidente Inday Sara Duterte na ayon pa sa kanya ay baka raw makakabalik ang mga Duterte, lalong-lalo na ang Vice Presidente Inday Sara Duterte na baka raw ay babalikan siya nito. Pero bago ang lahat, mga ka-update, kung bago ka pa lamang sa aking channel ay mag-subscribe ka na at huwag kalimutang i-click ang notification bell para mas updated ka sa lahat pa ng bagong videos na i-upload namin. At ito na nga, mga ka-update, ayon pa sa WR Numero Research sa kanilang 2028 Presidential Survey, nangunguna si Vice President Sara Duterte na mayroong 24%. Dikit ang score nila ni Senator Rapi Tulfo. Pangatlo si Leni Robredo na nakakuha ng 9%. Ikaapat ay si Grace Poe na mayroong 5%. Nasa ikalimang pwesto naman si Senator Amy Marcos na nakakuha ng 5%. Nasa ika-anim na pwesto naman ang Senadorang si Risa Hontiveros na nakakuha ng 4%. Nasa ikapitong pwesto naman ang ex-senator na si Manny Pacquiao na nakakuha ng 4%. Nakasama naman sa ikawalong pwesto ang matapang na senador na si Robin Padilla na nakakuha ng 3%. At ang panghuli at pinakakawawa, sa kabila ng mga ayuda na kanyang ipinamudmod sa taong bayan, ay lagapak pa rin ang nakuhang tiwala ng taong bayan sa kanya. Nasa panghuling pwesto naman ang House Speaker Martin Romualdez na nakakuha lang ng 1%. Matapos nasa panghuling pwesto ang nasabing speaker, ay mas lalong pinagtawanan ito ng marami sa ating mga kababayan dahil abay mas mataas pa ang hindi sigurado o undecided pa sa kanilang iboboto na nakakuha ng 18% na mas lamang pa sa 1% ni Speaker Martin Romualdez. Kaya nga katakataka dahil sa kabila ng walang katapusang pamumudmod na ayuda at pera ni Romualdez, hindi pa rin siya gusto ng taong bayan. Kaya hindi naman makapagpigil pa ang ilang mga kilalang political commentators na magkomento sa mundo ng social media na si Crisette Laureta Chu na sumampal ng buong katotohanan sa nasabing speaker at ayon pa sa kanya. Ang tanga-tanga ng mga congressman who is still ally with Martin. He has spent more than 500 billion pesos in ayuda, trying to make people love him and more. And yet he still can't beyond 1 point. And it's nearly 3 years itaga niyo sa bato on the grave of all of my ancestors that Martin will never ever be the most loved or even liked politician. He will never be president. He won't even budge from the lowest rung. As in dyan na siya, spending 1 trillion pesos more would not make a difference. So yan, mga kabayan, sa kabila po ng pamumudmod ng ayuda ni Speaker Martin Romualdez, no, ay kulilat pa rin sa survey. Bakit kaya ang tanong? Yan, bakit hindi sila nagtataka?
di ba? Itong mga congressman, no, na sumusuporta dito kay Speaker Romualdez, no? Bakit hindi sila nagtataka na sa kabila ng mga ginagawa nilang kaliwat kanang pang-aayuda, ganito pa rin ang resulta, no, ng survey. Nandun pa rin po siya sa pinakababa. Maybe, mga kababayan, ito lang ang naiisip ko. Maybe, ang ayuda, no, is not really the solution. No? Kasi kung ang ayuda ang solusyon, you will be loved. No? Ikaw, Speaker Martin Romualdez, you will be loved of the Filipino people. No? Kung yan talaga ang solusyon. No? Pero hindi Ang taong bayan may hinahanap pa. May hinahanap bukod sa pamimigay nyo ng ayuda. Ano kaya yon? No? Eto, i-compare po natin na si former President Duterte namigay ng ayuda because of the pandemic. No? Ang ginawa niya po, nagkaroon po siya ng Build program. Which is na ikinatuwa ng sambayan ng Pilipino kasi nakikita po yung mga proyekto. Ibig sabihin, mga kababayan, this ayuda, hindi mo po pwedeng i-replace yan doon sa paggawa ng mga talagang proyekto, yung mga visible projects, di ba? Yun po ang hinahanap ng taong bayan. Sa tingin ko lang kasi kahit ano nilang gawing pamimigay ng kaliwat kanang ayuda, still, no, mababa pa rin po ang ratings nila. Ano ang sa palagay ninyo, mga kababayan? Mayroon pa bang ibang factors, no, na sa palagay nyo pumipigil, no, sa ating mga kababayan magustuhan itong si Speaker Romualdez, mga kabinete, no? Ano man po yan, i-comment nyo na lang po sa baba para at least alam po ng ating mga kababayan ang inyong opinion. Maraming salamat po.